announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Okay, magandang hapon po sa inyo mga kapatid, mga kababayan, mga kaibigan at sinasabi ko lagi sa mga masugi, masugid natin tagapakinig at doon sa mga masungit din. Alam ko hindi lahat pantay-pantay pagtingin sa ating parangkada kapatiran. Pero magiging maganda po ang ating programa sapagkat ang ating guest ay tinuturing na isang kilalang brad sa Canada at marami po siyang sasabihin. Siya po ang presidente ng Calgary Canada Alumni Association. Siya po ay isang sa Beta Kappa Beta Family Alumni Association, Calgary Canada Alumni Association. Kung hindi po niyo nakikita ang ating pinagmamalaking si Sir Kari, papasok po siya through StreamYard link at makakasama po natin siya sa pagtatanong sa ating guest. Pero habang inaantay pa rin po natin si Brad Kleinku, ang presidente po ng SRB Calgary Canada Alumni Association, medyo magbibigay muna tayo ng konting komentaryo sa mga nangyayari po sa ating bayan. Siyempre, una po gusto ko rin batiin ang aking sister sa kanyang kaarawan kahapon. Nagdiwang siya at isang magandang bagay na pinagmamalaki po sa aming pamilya sapagkat siya po ay binati ng isang sikat na si Mikey Kuwangko at ng kanyang husband na Vice Mayor ngayon ng Pasig, si Dudut Jaworski. Sila po ay gumawa ng video, talagang binati pa nila ang aking sister. Kaya't, Sir, asahan mo yung boto ko, ang Vice Mayor po ng Pasig. Alam ko, siya pa rin po ang tatakbo bilang Vice Mayor po ng Pasig. Kaya't wag po ninyong kalimutan na napakahusay po niyang Vice Mayor at talagang maraming gagawin sa bayan po ng Pasig si Vice Mayor Dudut Jaworski. At siyempre ang ating pong Sis Jackie, ipasok mo na ang ating guest habang hindi pa rin nakapasok ang ating si Sir Kari kasi may emergency lang pong ginagawa ang ating Sir Kari. Pero in a little while papasok din po siya habang ako po ay nabigla kasi kala ko nga all along makakasama natin siya. Pero siyempre may mga unexpected po na nangyari sa ating buhay na biglaan. Pero wag po kayo magkalala, okay naman po siya. Meron lang po siyang inaasikaso at maaaring pumasok po siya throughout the program. At si Brad Dominic din po ay nangako na ihahabol. Sabi ko Dominic, kung wala ka namang ginagawa punta ka sa studio sapagkat tayong dalawa tayo magsasama sa ating programa sa ating Arangkada Kapatiran. Ayan. Okay. So, ano ba Sister Jackie? Kumusta yung pinangako ng ating guest? Nakapasok na pa siya sa StreamYard link. Sa ating technical side, wala pang pumapasok, no? Wala pa. Ayan. Kaya siyempre, mag-komentaryo na po tayo sa nangyayari po sa ating bayan. Sapagkat ito yung impromptu. Ako naman ay sanay sa mga impromptu. Yung mga biglaang bagay kahit na wala po tayong preparasyon. Magko-komentaryo tayo. Coming from the heart, out of the abundance of the heart, sabi nga sa Bible, the mouth speaketh. Yung mga na-experience ko, yung aking isinasapuso sa nangyayari po sa ating bayan. Sapagkat, syempre, talagang napakatindi na, no? Pag magbibigay po tayo ng komentaryo sa ating bayan, kumpara po sa nangyayari sa ibang bansa, kumpara po sa ating history ng ating bayan, talagang lugmok na po ang ating sitwasyon sa ating bayan.
Kaya nga lagi kong sinasabi nung araw kung titingnan niyo ang ating bayan ay talagang isa sa nangungunang bansa sa Asia. In fact, number 2 tayo sa Asia. Asia, hindi ASEAN, Asia. Nangungunang Japan, pangalawa po tayo. Pero ngayon, nasaan po tayo? Kung titingnan po natin, titingnan po sa based na rin sa mga statistic at sa mga pambagay ng mga comparison, comparative study, makikita natin ang Pilipinas ay nangungulelat. Isa po sa maring hindi nang kulelat na kulelat kasi may bansa pa rin na talagang dulon-dulo na bagsak na bagsak. Pero isa tayo maring pumapangalawa sa kulelat, pumapangatlo, pumapangapat sa kulelat. Pero nasa baba po tayo. Yun yung nakakalungkot. Bakit? Masyado na pong politika rito, lalo na po ngayon. Isa po sana sa pag-usapan na namin ni Sir Kari, ang issue po ng budget, grabe na po. Talagang yung nangyayari sa ating budget, na sinabi nga yung pinirmahan ni President Bongbong, yung budget marami pong mga blanco. Ang ibig kong sabihin dun parang sinasabi nila ng Kongreso sige, Mr. President, ikaw na mag-fill out o mag-fill in o ikaw na idugtong mo na kung anong gusto mo idugtong na budget para bang blank check ang binigay po sa kanya na hindi po maganda. Kasi po, ang trabaho po ng Kongreso talaga, kahit sa Amerika, dahil binatay po natin ang ating sistema ng ating pong saligang batas sa Amerika. Ang talagang gumagawa po ng budget kahit sa Amerika at maging dito sa Pilipinas ay ang Kongreso. Ang power of the purse ay nasa Kongreso po. Sila po ang gumagawa. At hindi po ang presidente. Ang presidente ay nagpapanukala. Meron po siyang proposal na ibinibigay po doon po sa Congress para sabihin ng presidente ng Pilipinas, ito ang pag-aralan ninyo, ito ang gusto kong gawin yung budget at syempre pag-aaralan po diyan kung tama po ang proposal o ang panukala ng ating presidente. Pag-aaralan po ng Congress yan. Ngayon, after po nila mapag-aralan yan, iisa-isa yan, line by line, babalik po yan sa presidente at ang presidente ngayon ay pipirmahan. Maring ibito niya yung ibang linya, yung ibang line, pero ang totality po niya hindi niya dapat pakikialaman. Mari lang siya magbito, o maring mag-approve siya, pero sabi ko nga, hindi niya mapapakialaman sapagkat yan po ay trabaho ng Kongreso. Yan po. So, yan isang sample pa lang po yan, di ba? Katulad ng sinabi ko na rin, yung issue po ng PhilHealth, marami pong dapat talakayin sa issue po ng ating edukasyon. Talagang dapat po talakayin sapagkat kawawa na po ang ating bayan, nangungulelat na po. Kaya sana talaga ang pag-aaral po, ang pagbabudget po ng ating pangtaunang gastusin ay talaga naayon po dapat sa katarungan at sa tama. Marami pong issue sa ating bayan. Pero gusto ko rin sana, sabi ko the best talaga para makita natin ang tunay na larawan ng ating bansa ay pagkumpara po natin. Ako nga, di ba, parang just several days ago, nanumpa na po ang presidente po ng Amerika, which is si Donald Trump. At nakita ko kay Donald Trump sa kanyang inauguration, sa kanyang inaugural speech, talaga pong kahanga-hanga. Sapagkat marami po siyang pinangako. Marami yung mga ginagawa ng Biden, yung nakaraang administrasyon ng Amerika, ni former President Biden, Joe Biden, ay talagang winasak po. Winasak po at talagang tinalikuran na po ng administrasyon ni Trump. Marami po pong issue. Katulad po sa issue po ng immigration, sa issue po ng yung mga talagang sabihin na natin controversial na issue. Dati, sabihin ko na to, medyo campaign ni Biden ang LGBTQ, yung mga bakla, di ba? Sapagkat sa Amerika, kung masasabi ko, yung mga bata na gusto magpa-opera, magpa-opera ng kanilang ari, ang kanilang aring panlalaki, pa-opera nila para gawing ari ng pambabae, ari ng babae. Ginagawa po yan sa Amerika. May mga bata na talagang ginagawa yan, mapipera. Pero ngayon, pinagbabawal na po yan ni Donald Trump. Sapagkat si Donald Trump ay konserbatibo. Ang issue po dyan parang sinasabi na nga niya, ang dalawa lang ang gender
na kinikilala ng kanyang administrasyon. Male and female. Hindi po hindi na po wala na po yung pangatlo na sa mga bakla sa LGBTQ, wala na po. Sapagkat conservative, sabi ko nga, ang position po ni Donald Trump. Kaya nga inaasahan po natin na talagang mayroong mga parang kontra na mga forces na habang manunungkulan po siya talaga maglalaban-laban. Although makikita natin magulo, pero lumalabas ngayon, higit sa mga Amerikano ay sumusuporta po sa mga bagong panukala po at mga ginagawa po ni President Donald Trump. Ang talagang dapat gawin po din natin sa ating bayan, talagang mag-fully support tayo sa ating presidente na si Bongbong. Kung ano mang ginagawa niya, kung may mali pansinin po natin. Pero in totality, kung hindi po natin nakikita naman ng mali, ay sana'y alayan po natin, tutulungan po natin. By the way, technical side, Sir Dan, commercial lang muna tayo dahil tatawagan ko si Sis Jackie kung ano po nangyari sa ating guest. Sa ating mga kwentuhan, walang maiiwanan, lahat masasamahan. Dito makinig, bida ang malilibang. Sarap ang arangkada para dito sa lahat. Kasiyahan na palaging may angat. Araw-araw arangkada, may bisita. Makatanda na ang puhunan sa bawat tanong na linya. Kada araw ay kakayod at malabo ng mapagod. Di salang minimiti yung makapana ang tugatog. Di na pwedeng ihinto ang mga oras na kasaliw. Ito kaunlaran ng isipang nag-aliw. Kayo ang aming giliw, kapatirang may tindig. Istasyon na pangdiin, kaduming na makisig. Tanggal ang negatibo sa kanyang bukang bibig. Positibo ang lahat ng inyong maririnig. Bawat bukas may saya, tagumpay ang madadala. Sa tamang oras may liwanag na kanyang matataya. Lagi sulit ang segundo na iyong ilalaan. Basta imbitado ka, matik na kahandayan. Arangkada kapatiran, banayad ang usapan. Busilang ang isipan sa ating mga kwentuhan. Walang maiiwanan, lahat pasasamahan. Dito makinig, bida ang malilibang. Sarap ang arangkada para... Okay, back to the studio at possible po na kasama po natin ang ating pinagmamalaking Brad sa Calgary, Canada. Si Brad Klein, I don't know kung paano pagbigkas ng kanyang pangalan. Basta Klein, ang alam ko ito is Klein Ku at siya ang kasalukuyang presidente po ng SRB Calgary Canada Alumni Association. Siya po ay sa Beta Kappa Beta Family Alumni Association, Calgary Canada Alumni Association Batch 2009. Yan, ang ating Brad siya ang presidente kaya marami po siyang sasabihin. Antabayanan po natin siya. Ang tutusin umiiwas po ako sa komentaryo as much as possible. Kasi sabi nga ni Brad George, Brad Ronnie, topic muna pang papatira ng iyong i-discuss. Kung hindi po natin maiwasan, syempre kung walang guest, mapipilitan pa rin po tayo mag-discuss sa mga bagay-bagay na nangyari po sa ating bansa. Ngayon, ang gusto ko rin sabihin, pagdating po sa ng ating mga leader, teka, may tumatawag ata. Okay. At may tumatawag lang muna sa akin, ano lang natin commercial. Banayad ang usapan, busilang ang isipan sa ating mga kwentuhan. Walang maiiwanan, lahat masasamahan. Dito makinig, bida ang malilibang. Sarap ang arangkada para dito sa lahat. Kasiyahan na palaging may angat. Araw-araw arangkada, may bisita. Makatanda na ang puhunan sa bawat tanong na linya. Kada araw ay kakayod at malabo ng mapagod. Di salang minimiti yung makapana ang tugatog. Di na pwedeng ihinto ang mga oras na kasaliw. Ito ang unlaran ng isipang nag-aliw. Kayo ang aming...
Okay, in a little while, papasok na po ang ating pinagmamalaking Brad na si Brad Klein Cool, ang presidente po ng SRB Calgary Canada Alumni Association. At posibleng sumali po sa atin si Sir Kari through link, ang StreamYard link sa kanilang tahanan, at maring dumating din si Brad Dominic. Sabi niya ihabol daw siya sa ating programa. Well, anyway, kaya habang inaantabayanan po natin, gusto ko lang po sabihin, ang napansin ko ang maganda po sa nangyayari po sa Amerika, no? Kahit na alam ni former President Biden ng Amerika na talagang babanatan siya sa speech, sa inaugural speech ni Donald Trump, ganun pa man ay dumalo po siya doon po sa celebration o doon po sa ceremony ng inauguration ceremony ng pagiging presidente po, sa outtaking po sa inaugural ni Donald Trump. Umatin po si Biden, umatin po si Vice President Harris na kumalaban po, na lumaban po kay Donald Trump. Ang ibig pong sabihin ganun po sa sistema po sa Amerika. Kahit na sabi mong nagbabatikusan sila, nagbabanatan sila, pero yung dapat na talagang tungkulin po nila, ginagawa po nila. Yun ang nakakalungkot sa ating sa ating politika dito sa ating bansa. Masyadong personal, pero wala pong paggalang sa mga position po. Dapat igalang po natin, kahit na hindi po tayo, sabihin natin sumasang-ayon sa ang Vice President, hindi sumasang-ayon sa Presidente, dapat meron pong paggalang sa part po ng Vice Presidente sa Presidente, at ganoon din ang Presidente sa Vice Presidente, sapagkat wag po natin tingnan yung person, yung pagkatao behind the position, kundi yung position po, ang paggalang po. Katulad po natin, talagang dapat pinapanalangin po natin, pinagdadasal po natin, iginagalang po natin kung sino man nakaupong presidente at vice presidente. Ngayon, pwede natin siyempre batrikusin yung mga hindi nila ginagawa para na sa ganun may tweet po natin ang kanilang mga hindi magandang ginagawa sa bayan. Pero nandun pa rin po sana ang paggalang. Katulad din po sa ating posisyon ngayon, no? Sa ating kapatiran. Sana nandun na ang paggalang sa bawat isa. Minsan tama lang siguro magbigay po tayo ng ating mga komentaryo, pagpapansin, pagtatapik sa ating kapatid, pero magkalatan, wag naman sa sobrang pinipersonal po natin. Ibang issue na po yan. Katulad nga yung isang sisi, nagsabi po sa amin masyado na po siyang parang pinipersonal na binabanatan po ng isang Brad. Brad pa naman, no? Binabanatan yung isang sis. Sana wag po gano'n. May paggalang po. Parang sa gano'n talagang ipakita po natin kung ano talaga ang kapatiran natin. Na sabihin natin na talagang ibang-iba, di ba? So, kaya anyway, inaantabayanan pa rin po natin ang pagpasok ni Brad Klein ko. Nang sa gano'n mapakinggan po natin ang kanyang gagawin sa mga Brad po dyan po sa Canada, at sa ganun makita din natin ang kanyang leadership style, kung ano po yung panukala niya, para sa ganun gayahin din po ng mga leader po ng ating kapatiran dito po sa iba't ibang council chapter dito po sa Pilipinas, at gayon din sa mga iba't ibang alumni association sa iba't ibang panig po ng ating mundo. Sabihin na natin gano'n. Kaya po sana maganda ang ating pag-uusapan, at antabayanan din po ninyo, at huwag po kayong kakalas, sapagkat in a little while tumawag na po sa akin si Sis Jackie. Sabi niya papasok na ang ating Brad. At gayon din gusto ko rin pasalamatan siyempre especially si Brad Alex Cayetano, ang pinagmamalaki nating Brad Alex Cayetano, sapagkat siya po ang gumawa ng promotional video kanina, at siguro ginawa niya yan nung pagising ko pagising ko ng 8 nakita ko na yung yung kanyang promotional video. Agad-agad tinalat ko sa mga GC, sa mga group chat, para sa ganun makita nila na yung tungkol po yung kanyang promotional video tungkol po sa arangkada na mangyayari po ngayong hapon. At ngayong nga po
nagpo-program na po tayo. Kaya't inaasahan ko na kapag kayo po ay naimbitahan bilang gumawa ng promotional video, ay sana po kagiliwan po ninyo at ipagmalaki po ninyo. At pwede kayong magsalita, pwede kayong magkomentaryo. Ito lang ginagawa ni Sis Jackie sa kanyang promotional video. Yan po sana ang gawin po ninyo. Sapagkat kasi nagko-comment na maiba naman yung gumagawa ng promotional video. Kaya nga, sumang-ayon din po tayo. Kaya nga, napaka talagang nakakagalak na ang nagpaunlak po sa atin ay si Brad Alex Cayetano. Yan, hindi po biro yan ha. Nung napakinggan po natin yan, isang bagay sa hinangahan ko sa kanya ngayon ay bukod sa kanyang yung Life Matters sa USA, siya nakikipag-ugnayan sa group ng mami ni Jokoy na isang Pilipino-American na isang sikat na sikat ngayon. Siya ngayon ay isang superstar sa Amerika, si Jokoy. Siya ay stand-up comedian. Magaling po siya na Pilipino, very eloquent, talagang kahusayan nyo pag siya kagigiliwan nyo pag siya inyong pinanood sapagkat napakahusay ng Pilipinong ito. Ang kanyang mama ay meron pong ginagawa din po pagtulong sa mga Pilipino at nakipag-ugnayan siya sa ating Brad mismo, si Brad Alex Cayetano. Isang bagay na talagang ipagmamalaki natin dahil nga nakipag-ugnayan siya sa mama ni Jokoy. Si Jokoy isang sikat na sikat sa Amerika ngayon. So, dahil dan siguro ay mapapasama na rin pagsikat ng ating si Brad Alex Cayetano. Kaya bagay na tututukan po natin yung bagay na yan sapagkat alam ko importante yan. So, wala pa kaming pumapasok yung ating guest. Parang sa ganun umumpisahan pa na. Sayang minuto ng ating programa. Yun po ang sinasabi ko noon lagi kay Sis Jackie na bigyan ng emphasize sa ating mga guests na talagang once na invited, talagang take the opportunity para sapagkat, alam nyo, ito sabihin ko na lang to, every time na programa ang arangkada sa ere, we're spending thousands of pesos, hindi lang 1,000, 2,000, ilang libo po ang ginagastos po natin. Hindi po biro sapagkat tayo tinatawag dito na black timer. Nagbabayad po tayo ng ating ere sapagkat AM program to. Sa AM community po tayo. Merong FM, merong AM, separate tayo AM. At sa radio station DWBL, pinagmamalaking stasyon po ito. Marami pong magagaling na comentarist ang umupo dito sa programang ito, sa stasyon na ito. Kaya ito po ang napili natin. Pero dahil tayo po ay black timer, we're paying para makapag-broadcast. Kaya sana naman, sabi ko nga kay Sis Jackie, put emphasis sa ating mga guests na once na they have committed themselves, ay masama po natin sa kanila, maparating sa kanila na talagang na they should be on air sa time na makakausap po natin. Siguro lamang po baka mayroong miscommunication on the part of Sis Jackie at ang ating guest. Pero ganun pa man nangako na po, tumawag na po si Sis Jackie na, tumatawag na uli. Sandali. Okay. Arangkada kapatiran, banayad ang usapan, busilang ang ilipan sa Hello. Okay, sige, pasok muna. Wala pa Sis Jackie. Anyway, kahit na sounds na lang, sige, pilitin mo makapasok. Kasi importante dito yung kanya sasabihin.
Yan, tabayanan lang po natin mga kapatid ito sa ating programa sa pagpasok po ng ang presidente po ng Calgary Alumni Association, si Brad Klein Q or Q, whatever. Whatever it might be. Ayan na. Good morning po, Brad Roy. Hindi na po si Brad Klein po. Okay, okay. Good afternoon, Brad. Good afternoon sa Pilipinas. Sige. Kindly, ano lang, Brad, ng ating boses para na makapakinggan ng maliwanag ang iyong tinig sa ating kapatiran. Sige. Sige. Yan. Sa mic ko pala, doon ko pala sa sa sound ng ato. Okay, yan. Pumapasok ka na. Sige. Good afternoon uli. Magandang hapon po sa inyo lahat dyan. Ayan, napapakinggan ka na. Sige, baka may gusto ka munang sabihin bilang introduction bago natin himayin yung ating ang topic tungkol sa gagawin mong sa Calgary Alumni Association. Baka may gusto kang sabihin muna. Sa akin naman good afternoon ulit. Sige lang. Oo. Okay, naririnig ka, napapakinggan ka na. Yung ating linya. Hindi, napapakinggan ka, Brad. Kinakabahan si Brad. Ito parang papasok yata ako. Hindi. Okay lang, Sis Ja. Don't interrupt si Brad. Okay, Brad, continue lang. Ayun, brother, napasok na ako doon sa kabila. Isang natin. Yung sinend sa akin ni... Sa StreamYard? Mukhang okay na daw siya sa StreamYard. Okay. Wala pa rin, Brad Klein. Sabihin mo pa Enter Studio, baka naka... Yung dun sa Enter Studio, ayan, may nakikita na kami. Baka ikaw na yan. Ayan. I-enter studio mo. Doon sa baba ng StreamYard link. Okay na po. Ayan, nakikita ka. Although yung screen dark. Pero anyway, sige, okay na yan para hindi na... sige. Okay, Brad, kumusta dyan sa Canada? Kumusta? Alam ko, ngayon talagang grabe ang snow dyan. Alam ko, malamig ngayon dyan sa Canada. Kumusta yung sitwasyon nyo dyan sa Calgary? Hello. Sige, continue lang. Ayan, nakikita ka na. Ayan. Ayun, magandang hapon po sa inyo dyan. Mga kapatid. Ayan, nakikita ka na. Sige. Kumusta muna yung inyong klima dyan sa Calgary? Ngayon po medyo windy ngayon eh. Medyo Windy. malamig. Oo. Ganun ba? Although medyo malakas ang hangin. Pero ganun pa man malinaw na nakikita ka sa screen sa mga tuwid, okay ang signal natin. Kaya meron pa tayong 30 minutes sa ating pagtalakay. Tapusin natin ang programa, lahat ng oras na to naka para sa iyong sasabihin para sa ating kapatiran. Anyway, ikaw ngayon ang presidente ng Calgary, di ba? Yes po. Calgary Canada Alumni Association. Sige. So far, ano yung mga plan nyo dyan sa inyong Alumni Association? Ngayon naman po, ang ginagawa naman namin dito, katulad pa rin ng dati, monthly nagkakandak kami ng service dyan sa Pilipinas. Pinapaikot namin sa bawat miyembro na SRBCCAA kung kanino namin ilalapag yung service. Basta bawat miyembro ng SRBCCAA meron niyang nakatoka na service buwan-buwan. Kaya tuloy-tuloy ang service namin yan. Every month. Wow, ang galing naman. No? Talagang tradition na yan sa Calgary. Bago ka umupo bilang presidente, yung mga previous president talagang ginagawa na yan. Hello, Brad. Ayaw po. Oo, yeah. Sige. Anyway,
kailan ka nag-umpisa yung iyong panunungkulan bilang Pangulo ng Alumni Association? Last year lang po. Actually, Ah, naganda kami ng bago mag-NAPCON, nagkaroon kami ng election dito sa SRBCCAA. okay. Previously, sino ba ang ating presidente? Si Richard ba? Brad Si Richard. Yeah, naging guest na rin natin yan si Brad Regis Coones dito sa Arangkada Kapatiran. At ngayon siyempre pinagmamalaki namin na ikaw bilang presidente ikaw ang magiging natin. So ano yung bagay na nakikita mo na gagawin mo ngayon na hindi nagagawa ng mga previous mga presidente ng Calgary? Sabi naman po, syempre, sabi ko nga, dito kasi, ang ginagawa namin, ang purpose lang talaga namin dito sa CCAA, para makatulong doon sa mga brad sa sis na lumalapag dito sa Calgary. Okay. Para makapagbigay kami ng assistance sa kanila. Lalo na yung mga bago. Kung kailangan nilang So far naman, ilang bagong mga Pilipino na nandyan ngayon. Bago. Ngayon, ang bago is, meron kami na isa, hindi pa ho namin nami-meet, pero nag-reach out na sa amin. Kalimutan ko kung Iloilo ata siya. Babae o lalaki na? Lalaki. Brad, okay. Yung mga bagay na ganyan, sabi nga nung nag-guest dito si last week si Brad Jun Cristobal, founder Jun Cristobal, sinabi nga niya na sa ibang bansa talagang iba talaga at sinasabi niya ni Sir Kari na iba talaga ang pupunta ng ibang bansa na member ng fraternity. Lalo na sa ating kapatiran. Siyempre, may tutulong sa kanya, may aalalay sa kanya. Sapagkat siyempre, ang talagang malungkot pag sa ibang bansa ka, kung wala kang kilala, di ba? Hindi ka tulad yan, aalalayan niya. So normally, anong mga, para magkaroon siya ng parang palagay at kaginawaan sa kanyang sitwasyon, ano naman yung mga tulong na ginagawa ninyo sa mga bagong Brad o sis na pumupunta ng katulad niyan sa Calgary? Katulad itong last na namin, kung maalala ko, si Brad Jeff ata hindi ko matandaan kasi yung chapter niya. Nung dumating sila dito is talagang silang buong pamilya nila. Totally walang laman yung bahay nila, walang kahit yung nirerentahan nila. So kami, lahat dito na miyembro ng CCAA, nagbigay kami ng tulong sa kanya, pagkain, ng mga gamit sa bahay. Wow, ang galing. Assistance, Ang galing. So talaga hindi biro, no? Oo. Lalo na siguro sa iyong pamumuno talagang full support ka sa mga bagong mga member. Pero ngayon, siyempre, yung bagay na hindi makakalimutan. Hindi lang niya, kundi yung kanyang mga minamahal sa buhay na kasama niya. Sinasabi niya talagang makikita ang iba talaga ang ating kapatiran, di ba? Kasi ang ginagawa namin dito ngayon, brother, hindi lang kaming mga brother and sis ang nagpe-fellowship, kasama ang mga pamilya. Lagi namin sinasama ang mga pamilya namin. Ang galing, no? Yan din ang naging sistema ni Brad Jojo ang ating producer, Brad Jojo Kiawit. Nung siya din naging presidente ng East Coast sa Amerika, talagang style niya hindi lang mga brad ang pag nag-meeting, mga pamilya talaga, para sa ganun makita ng mga asawa, ng mga anak, di ba, kung paano mag-fellowship ang ating kapatiran. Yan ang maganda. Totoo po yun. Oo, yan. So at least nakikita nila kung gaano kaganda yung kapatiran natin. Yes, yun ang importante, no, kung gaano kaganda ang kapatiran na. Kaya nga naging effective yung ganun style ni Jojo Kiawit. Wala nang sinasama yung mga pamilya. Talagang lagi na tuloy nagkakaroon ng fellowship at get together yung ating mga alumni association. Sabi nga ni Brad Jun Cristobal, ang Alpha Phi Omega USA, parang hindi sila yung mga alumni Siyempre pag matapos na siguro sa school sa habang nag-aaral active sa fraternity, pag graduate parang nakalimutan na. Pero hindi katulad ng mga Pilipino, di ba?
talagang nagtatayo ng alumni kahit na may edad na, kahit na talagang hindi ka nakalimutan ang kapatiran. Katulad nga ngayon, ang ganda ng ginagawa ninyo. Bali, ilan ngayon ang member ng Alumni Association ng Calgary? Sa list ko po ay nasa more than 20 na. Ay, wow. Minsan nga nakita ko yung ginagawa niyong service eh. Namimigay kayo sa mga Sa mga homeless. Canadian, no? Homeless. Oo. Kita ko ang ganda eh, no? Ang ganda Pero hindi po namin actually talaga hindi namin masyadong nagagawa dito yun. Kasi syempre, ang mga brad at sis natin dito busy rin sa trabaho. Kasi syempre pag andito ka, puro trabaho. Syempre. So ngayon, kaya ang ginagawa namin, ayun nga, katulad ng sinabi ko, is dinadala namin sa Pilipinas. Kunyari, ako nakatoka sa buwan na to, magpapaservice ako kung ano yung naging pondo namin sa buwan na to, yun yung ibabato namin service. Nitong January, nagpa-service kami sa Quezon, nagbigay ng laptop dun sa school. Wow, hindi biro laptop Last year, December, diyan naman kami sa Central, sa North District Council, nagpa-service. Tapos itong February, ako na yung nakatoka dito na magpapa-service. Ano naman ho kami. Ito naman ay doon sa mga katutubo. Ay, mga indigenous people. Mga indigenous sa natin, na mga kapatid. Magbibigay kami ng 7 or 9 na solar lights. Wow. And then groceries. And then school supplies for 95 students. And then 400 kilos na bigas. Wow. Ibabagsak namin doon sa sa community nila. Anong IP yun? Mga Blaan, mga Aitas? Saan lugar? Sa Bulacan po ito sa Bulacan. Sa Bulacan, normally mga Aitas, di ba? Kasi yung sa Pampanga din, parang dikit-dikit yan di ba? Yung mga Aitas ng Pampanga, ng Bulacan. Yan, yung mga remote area dyan, sa mga bundok-bundok, yan. Kasi hindi ko lang sure kung anong tribe sila pero mga mga kapatid natin na mga indigenous. Yeah, so magandang bagay na yan. At yan naisipan ninyo kasi walang tumutulong sa mga indigenous Talagang iniiwasan niya na kahit ng mga local politician. Kasi totoo niya, napakahirap pumasok diyan sa kanila. At saka hindi yun, iniisip din kasi nila, hindi naman bumuboto yung mga yan. Alam mo na naman mga Pilipino politician ang inaano nila yung mga bumuboto. Yung mapapakinabangan nila. Pag hindi nila mapapakinabangan, wala. Ganun. Pero kaya maganda yan. Anyway, medyo talakayin din natin maya-maya ng konti. Kasi kaya ako curious. Kasi nga, inumpisahan ko sa pagtalakay si President Donald Trump. Isa sa talagang parang pinupuntilya ni Donald Trump. Ang Canada ngayon, di ba? Dahil kaya nga, di ba? Parang hinigpit na lalo na sa issue ng tariff. Sa mga pang-issue, di ba? Kaya nga, pag-usapan natin yung future nyo, siyempre ng ating kapatiran na. Pero sa kapatiran muna tayo. So, yung sabi mo, yung ginagawa yung service, hindi not necessarily among yourselves dyan, kundi nagtutulungan kayo sa mga pondo, at dito nyo rin isinagawa sa Pilipinas. Dahil sa totoo lang, mas kailangan ng mga Pilipino kaysa sa mga Canadian yung service ninyo. Sapagkat siyempre nasa sitwasyon kayo na nasa mas magandang sitwasyon kayo. Kahit sabi mo may pangako si Donald Trump na medyo ang Canada talagang medyo tatapikin niya pero ang sitwasyon niyo mas angat pa rin kaya kailangan ng mga SRB Philippines ang tulong ninyo. Pero sa bagay na yan, pag sinabi mo naman na magbibigay tayo ng donation, talagang lahat naman ng kapatiran diyan tumutulong naman. Yan. So, sa ngayon, bukod sa sinasabi niyo yung pagtulong sa mga IPs, ano pang yung mga future na mga plano ninyo sa inyong alumni association diyan?
Ngayon, ang inaano po namin ngayon, pinaghahandaan talaga namin ngayon is yung 50th. Oo. Oo, yun talaga ang pinaghahandaan ho namin ngayon. Ngayon, magkakaroon kami ng meeting itong first week of February para diyan sa gaganapin na 50th namin naman dito. Sige. Puwede ba kami makisilip ng konti? Kahit na Opo. konting silip lang. So, ano yung planong gawin ninyo sa 50th? Kasi dito sa Pilipinas siyempre, by the way, dahil iba dito, ang alam ko ang plano ni Pres Norman Lasarte, yung mismong San Sebastian, nakausap niya na yung pamunuan ng San Sebastian University or College, kung saan tinatag ang ating kapatiran. Parang doon gagawin, parang doon talaga tayo magse-celebrate eh. Pero diyan sa inyo sa Canada, ano yung, sige, pasilip lang. Ano ang plano ninyong gawin? Bali ang napag-uusapan pa lang kasi wala pa kaming talagang formal na usapan tungkol doon sa 50th kasi gagawin pa nga lang namin yung pag-uusap itong first week ng February. Pero ang nakaplano diyan is baka mag-rent na lang kami ng isang hall or mag-hotel and then doon ganapin yung gatherings namin i-celebrate yung 50th. Yeah, ang galing. Tinatry din namin na mag-reach out sa Alberta kung gusto nila, kung sakali, Alberta, kung gusto Canada. nila, Alberta AA na pag-isahin yung selebrasyon. Ayun, dapat wino-work na. out pa namin. Yes. Sana naman pag-isahin na rin, di ba? Yung sa Alberta, Canada, tapos dyan sa Calgary, Canada. Ilan ba yung malalaking alumni association niya bukod sa inyong dalawa? Kaso magkakalayo kasi po kaya medyo Oo, ang Canada, alam ko sa mapa, napakalaki niyan eh. Oo, totoo. Ngayon, Napakalaki. kaya yun ang inaano namin. Dito kami mas malapit sa kanila, yung sa Edmonton. So, 3 hours drive lang. Ang plano sana, meet halfway. Oo, tama, Ganyan. tama. Tinatry pa rin naman namin mag-reach out sa kanila para at least maging maganda yung celebration ng 50th namin. Yes. Oo. The more, the merrier, ika nga. Di ba? Totoo yan. Kaya nga. Sana mangyari yan. At sana rin dito sa Pilipinas, ganyan din mangyari. Hanggang maaari talagang pag-isahin, di ba? Yung mga malapit na probinsya na hindi naman tatawid ng dagat, magsama-sama. Yung mga Luzon, yung sa Visayas, sa Mindanao, magsama-sama yung sa tatlong malalaking grupo ng sa ganun eh. Talagang mas maganda ang celebration. 58 yan eh. Mas maganda niya, brother, kung mapagkakaisa nila talaga lahat. Yan kasi ang talagang hinihiling natin eh. Sige, ano ibig sabihin? Yung magkasama-sama silang lahat. Kasi yung issue ng unity, no? Iba't ibang faction tungkol dyan. Yan ang gusto kong topic. Hindi, totoo lang yan. Kaya nga yun din ang panawagan na nag-guest dito last week si founder Jun Cristobal. Talagang inaasahan niya. Talagang na magsama-sama na. Kasi nga yun ang issue sa atin eh. Isang pangalan natin, tapos watak-watak tayo. Diba? Totoo. Napakalaki na ng SRB. Laki na talaga. At ang daming ang gagaling. Oo, tsaka ang daming magagaling na mga brad. Kasi ang arangkada nagpapatunay kung gaano kadami ang mga magagaling sa ating. Talagang dapat talagang nagkakaisa na ang kapatiran. Panahon na talaga. Considering sa ating golden year anniversary, talagang meron pa naman tayong ilang buwan bago sumapit yan eh, talagang dapat maayos na, no? Wala na yung mga iba't ibang faction. Wala na iba't ibang faction. Yun ang mahirap eh. Lalo na yung mga bago natin. Naguguluhan. Kung anong klaseng SRB ba sila. Ang SRB, isa lang ang SRB. Kaya nga. Ako nga, totoo yan. Makwento ko lang, Brad. By the way, client pagbanggit ng pangalan mo? Yes po. Okay. Press Klein, actually nga, di ba, dahil tayo sa radyo, dito tayo, kumbaga, naging busy. Although sa programa ko, from time to time, binabanggit ko ang SRB, pero wala akong kakilalang SRB, kundi yung merong brad na pumunta sa radio station ko,
At siyempre pinuntahan ako at yun, at tuwan-tuwa ako noon, sesi ako noon. Tapos parang 4 years ago, parang bumalik ako. Tapos yung nga yung issue ng meron na palang SRB ganito, SRB ganito. Sabi ko, paano nangyari yan? Alam ko isa lang ang SRB, di ba? Parang Totoo yan. nakakalungkot. At kaya nga sana maayos na ating kapatiran. Through the help ng ating national advisor, si Sir Kari, na nandito sa ating radio program. Hindi lang nakasama siya ngayon kasi may emergency ginawa siya. So, kaya nga sinasabi ko kay Sir Kari na, Sir, patuloy mo lang yung iyong mensahe. Kapag alam ko to the help of Sir Kari, Norman Lasarte, alam ko they will reach out na rin dun sa kabilang paksyon para maisaayos. Alam ko si Norman Lasarte gagawa ng paraan para sa ganun makausap yung leadership sa kabila para talaga magpag-isa. At naniniwala siya nung nagkaroon kami ng pag-uusap sa isang class na Japanese restaurant last week. In-invite kami. Sinabi niya talaga na talagang gusto niya mag-reach out kay Manny Sipin. Ayan, prangkana. At naniniwala siya na pagbibigyan siya at magkakaroon sila ng pag-uusap para maayos na talaga ang ating kapatiran. Ako ay naniniwala na mangyayari yan. Yan. Kaya huwag kayong inaano namin inaasahan namin na sana ay magkaisa na. Lahat naman siguro ng SRB ang sigaway talaga unity. Yeah, totoo yan. Pero how about sa Calgary? Meron din bang ganyan na paghahati-hati? Wala naman. Dito naman sa Calgary, wala. Hindi, Solid just ang Calgary. Pero what I mean, just in case na affiliated yung iba dyan doon sa kabilang faction, hindi naman ninyo kumbaga dinadala yung paghahati-hati dito sa Pilipinas diyan sa Calgary. Pagdating sa Calgary, bumbu kayo. Oo. Saka mostly kasi talaga dito sa Calgary ay hindi naman talagang halos lahat. Mostly ang nandito na mga brad at sis dito sa Calgary is talagang sumusuporta sa national. Wow. Ang galing. Sarap pakinggan yan. Pero, Press Klein, yung nangyayari dyan naman sa inyo dyan sa ating kapatiran talagang lahat naman active talaga. Kahit na hindi sila naapektuhan ng klima na nanlalamig dahil sa sobrang ginaw dyan. Hindi naman. Hindi mainit, naman. Kahit na malamig yung panahon mainit kayo dyan. Pag nanlalamig sila bubulabugin natin sila. Ayan. So anong klase ng leadership ang isang client ko? Ako sa akin kasi hindi ako klase ng tao na ako lang yung nagdedesisyon. Ang gusto ko lagi, yung desisyon ko, ipinapaalam ko rin sa kanila at kung sang-ayon sila doon sa desisyon ko, pag-usapan natin kung ano mas maganda, yun ang ilalatag natin. Ayoko nung leadership na iisa lang ang boses. Mas maganda yung lahat ay may boses. Sige, Press Klein, sabihin mo pa yung ibang bagay. Kasi pinapakinggan tayo ng mga leadership ng iba't ibang council chapter dito sa Pilipinas para magkaroon sila ng mga tips din para sa ganun i-apply nila. Sige, anong pwede mong sabihin? Anong pwede mong i-share sa ating mga namumuno dito sa mga iba't ibang council at chapter? Kasi sa akin, brother, simula nung sa akin chapter, sa pamumuno ko doon sa chapter ko, nung ako'y naging GC doon, ang lahat po ng desisyon ko ay hindi lang sa aking desisyon. Lagi kong inilalatag yan sa lahat ng mga kapatid natin sa SRB, sa mga ka-chapter ko. Kung anong magiging desisyon, pag-uusapan natin. Gusto ko yung lahat tayo sumasang-ayon doon. Lahat kayo, kung may masasabi, kung tingin mo ay hindi maganda yung desisyon na yun, di sabihin mo yung decision mo and then pag-usapan natin kung yung ba ang tama, mas maganda ba yung decision mo. Kasi pangit kapag sa isang tao lang nanggagaling o sa mga opisyalis lang nanggagaling lahat Mas maganda pa rin yung nakikinig ka pa rin doon sa mga tao mo na sa baba. Tama. Actually, yun ang best di ba? Kaya nga merong pagpupulong, kaya nga meron kayong ganyan, di ba? Mga meeting, yung sa mga council, di ba? Yung paano sa ganun kunin niyo
yung anong sinasabi ng dun sa baba at papunta sa pataas, hindi yung pataas pababa. Totoo. Kasi minsan tayo hindi naman tayo nanggaling kaagad doon sa mataas na posisyon. Nanggaling din tayo doon sa pinakababa. Gusto rin natin bilang tayo napapakinggan din yung boses natin. Kasi meron diyan na mga nakikinig lang pero may maganda rin silang suggestion. At yun din yung gusto nating marinig. Tama, lalo na siyempre hindi ka naman pupunta ng Canada kung alam mong 'di ba ordinaryong tao ka lang. Siyempre may kahusayan ka. Normally ano bang mga position trabaho ninyo diyan sa Canada? Normally lang yung pagkalahatan, hindi naman yung isa-isa na ano. Mga nasa managerial. Yung iba nasa managerial position, yung iba katulad yung mga kapatid natin sa Sigma is nasa yung parang fine arts ata ang nagdi-design. Sa mga ano no. So malaki ang sweldo niyan, 'di ba, sa ibang bansa kasi pihira yung mga sa government. May mga sa government din na ano. Meron po. Wow, ang galing kasi ina-apply nga yung ating cardinal, yung ating principle, 'di ba? Yung leadership, friendship, service. Sa inyo naman diyan nagkakaroon ba kayo ng seminar para lalong mapaunlad yung inyong leadership skills? Press Klein? Actually po ngayon kasi ang SRBCCAA is bago lang. Alam niyo naman kung kabubuo lang namin itong SRBCCAA. Totoo. Marami pa kaming mga adjustment na gagawin para mas mapaganda. At yung mga katulad niya nung sinasabi niyo ng mga ganyang klaseng leadership training kasi maganda nga yung suggestion niyo na yan para at least mailatag natin. Tama. So lumalabas na tumatayo yung advice na rin si dating press Richard Caones. Kasi alam ko isang magaling na brad yan at mahusay umasentado. Alam ko sharpshooter yan. Ang daming baril niyan eh. Nakikita ko yung mga video niya. Mahilig siya sa baril. Kaya nga. So ano ba bagay na pwede mo i-share sa ating kapatiran, lalo na yung na mga namiminuno sa ating mga chapter at sa mga council. Parang sa ganun siyempre kayo dyan puno-puno kayo ng napapaligiran kayo ng mga mahuhusay ng mga politiko dahil ang Canada talaga lalo na yung prime minister yun na nag-resign isa sa pinakamahusay na leader yan na world leader yan Sa akin naman ang masasabi ko lang doon sa mga ating mga namumuno kung ano man yung mga inilatag nila ng mga plataforma noon bago pa man sila maupo dyan sa posisyon na yan sana iwag nilang kalimutan. Huwag nilang kalimutan lalo na yung katulad namin dito rin sa mga alumni na nasa ibang bansa na tumutulong dyan sa Pilipinas. Minsan kasi parang kumbaga hindi ko naman parang hindi ko alam. Sige. Parang hindi maganda ata. Wag mo Brad, Press Klein, wag mong pigilan sarili mo. Sige. Sige lang. Gusto ko yan. Kasi maaari talaga, ayoko talagang magsalita ng hindi maganda. Hindi, okay lang. Sige na. Baka naman kasi may aral. Hindi ganito yan Baka naman may aral na ibibigay ka. Sige lang. Gusto ko yan. Kasi ako talaga, ang mga salita ko, brother, kumbaga sa hinihimay ko para at least walang masaktan. Tama. Kasi minsan diyan nag-uumpisa yung hidwaan yung alitan. Tama. Kaya talaga hangga't maaari lahat ng sinasabi ko ay talagang pinag-iisipan ko muna, tinihimay kong mabuti. Tama. Alam mo naman tayo, taga-media tayo, kaya gusto natin yung ini-interview. Minsan controversial Ayaw natin na makasakit tayo salamat. damdamin ng mga bansa. Okay. Pero sige, in a nice way, ano yun? Sugar-coated, ano yung gusto mong parating?
Hindi, ang totoo lang ho niyan talaga. Sabi ko nga, Hindi, kami dito sa alumni, happy out. dito kami sa alumni, minsan talaga, ang totoo niyan ay kami hindi na napapansin. Because Ah, siguro hindi nila naiisip nila na ito mga nasa alumni natin nasa maayos na. Hindi na natin sila isama sa ganyan. Ang sa amin ah, lang, syempre kami nandito, kaya kami nagtatayo ng alumni kasi gusto pa rin namin ituloy yung pagiging SRB namin. Gusto pa rin namin tama, ituloy tama. yung pagsiservisyo natin. Gusto pa rin natin Mm, ituloy yung 3 guiding principles natin. mm, tama. Actually, yan nga yung himutok ni Joy D ng Taiwan kasi siya ay binibigyan ng parangal, kinikilala siya, mga recognition, kabi-kabila natatanggap niya. Halos buwan-buwan meron siya natatanggap ng mga papuri. Mm. Mula sa iba't ibang organization, sa government man ng sa Taiwan o sa mga NGOs. Pero yung mismong ating pamunuan sa SRB, hindi siya kinikilala. Kaya nga nalulungkot siya nun. Pero ngayon parang pinapansin na siya. Kasi minsan Kaya sabi ko nagsalita siya sa radyo eh. Talagang binuhos niya yung himutok niya. Kaya't iba na ang turing sa kanya yun. siguro naman ngayon naman andiyan pa rin naman si dating presidente Aye. Siya ang vice president. Siya ang vice president. At ngayong bagong presidente na si Brada Alvin. Yes, Alvin. Tama ba? Fontanilla. Oo. Taga Epsilon din eh. Aking chapter. Ka-chapter niya. Oo, Epsilon. Oo. Yeah. Kami lang naman ay nag-aantay lang naman. Kasi sabi ko nga kay dating presidente Aye, kami naman dito sa CCAA ay laging nakasuporta sa national. Mhm. Kung anong gusto nila or kung ano man ang maibibigay namin tulong, nandito lang kami. Mhm. Pero Ayun. kami dito, tuloy din kami sa kung anumang serbisyo na ginagawa namin. Hindi namin puputulin yun. Yan talaga paghahawakan na namin dito. Okay. Press Klein, meron akong bibigay sa yung oras, 2 minuto para gusto mo sabihin lahat. Pero bago yan, baka may gusto kang munang batiin. Baka magtampo sa iyo yung mga mga dyan sa Calgary. Sabi niya, hindi na nga tayo ganun karami, hindi mo pa kami binati. Sige, sa'yo pagkakataon. Unang-una nga pala, binabati ko yung treasurer namin, si Sis Donna. Kalalabas lang ng ospital ngayon. Get well soon, sis. Dapat Yes, kasama get well natin soon. siya ngayon, brother. Kaso lang, Hindi ba nagkaroon ng may emergency. next time pa naman eh para sa umpisa ng programa. Babalik ka pa naman uli sa ating programa. Sige, sige lang. Sino pa ang babatiin? Sila ating Vice President na Mark Togano. Mhm. Dapat sasama ko rin, kaso lang hindi ko na makontak kanina, baka natutulog na kasi may trabaho pa maaga pa bukas. Mhm. Kaya launa na rin ng madaling araw dito. Oo, kaya nga no. Kaya sakripisyo on your part, 'di ba? Hapon dito inyo madaling araw eh. Ayun, sa lahat ng mga bumubuo ng SRBCCA. Ayun, binabati ko kayong lahat. Tuloy-tuloy lang natin to. Kung ano man ang umpisahan natin, ituloy natin. Tapos sa mga ka-chapter ko dyan sa Pilipinas, sa Beta Kappa. Okay. Ayan ho. Ayun Okay. lang ho. Brad, anong gusto mong iwan na linya para sa ating kapatiran? Kabuuan, hindi lang sa Canada, maging dito sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Sa akin naman sabi ko nga, katulad ng sinisigaw ng iba at ang gusto na mangyari ng iba, unity ho. Yun na lang talaga ang kulang sa ating kapatiran. Yung magkaisa tayong lahat. Tama. Napakasarap pakinggan na iisang SRB lang ang dinadala natin. Hindi na may iba't ibang faction pa. Tama. Okay, with that message, Brad Press Klein ko, salamat at may part dapat tayo. Sige, maraming salamat. Wala na tayong ganong oras. Maraming salamat po, brother. Yes, okay. Ingat po kayo dyan.
ikaw din ay dyan sa Canada. Okay, yan po si Press Klein Crew ng Calgary Alumni Association. Sa ngalan po ni Sir Kari Lasso, sa ngalan ni Dominic na rin, sa ngalan ni Sis Eunice, Jackie, Inibea, syempre malaking bagay ginagawa ni Sis Inibea, sa ngalan ni Hanalay, ni Sakuri, si Sakura, sa ngalan ng ating producer, Jojo Kawit, ito po yung lingkod, Ronnie Akal, maraming salamat. Viva Saraba.